Breaking news mga kababayan, mga ginto ng Iran, itinatakas na sa Russia. Trump, ipapaligpit daw si Khamenei. Tila tuloy na nga ang pag-alis ni Iranian Supreme Leader Ali Ayatollah Khamenei. Pag-alis hindi lamang sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ng Iran, kundi mismong sa bansang matagal niyang pinamunuan. Balitang-balita na kasi sa buong mundo na naghahanda na ang 86 anyos na diktador na lisanin ang kanyang bansa. Yan ay habang patuloy na lumalawak at lumalalim ang mga protesta sa loob ng Iran, mga pagkilos na posibleng humantong sa isang ganap na pambansang revolusyon. Isa sa mga malinaw na indikasyon ng napipintong pagtakas ni Khamenei ay ang mga ulat hinggil sa paglilipat daw ng mga tone-toneladang ginto ng Iran patungong Russia. Ayon kasi sa impormasyon na natanggap ng isang mambabata sa United Kingdom na si Tom Tugendhat, may ilang mga Russian cargo airplane na lumapag daw sa Tehran na ayon sa kanyang source ay naglalaman ng mga armas at bala. At kasabay nito, inilipad din daw sa labas ng bansa ang napakalaking volume ng ginto. We're also seeing Russian cargo aircraft coming in, landing in Tehran, presumably carrying weapons and ammunition, and we're hearing reports of large amounts of gold leaving Iran. I was wondering whether he could update the House on any of those reports which suggest that the regime itself is preparing for life after the fall. Ayon kay Tugendhat, tila pinaghahandaan na umano ni Khamenei ang tinawag niyang for life after the fall. At para i-verify kung totoo nga ang impormasyong ito, hiniling ng nasabing mambabata sa UK Secretary of State for Middle East and North Africa na si Hamish Falconer na magsalita tungkol sa balitang ito. Pero tumanggi si Falconer na magsalita tungkol dito at sinabing wala siya sa posisyon para pag-usapan ito. At sa halip ay sinabi na lang niya na karapatan ng mga Iranian ang magprotesta at dapat itong igalang ng rehimen. Dagdag pa ng mambabatas, posibleng nakikipag-ugnayan na ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno ng Iran sa mga dayuhang intelligence service at ipinagpapalit na ang mga lihim ng estado kapalit ng kanilang proteksyon sakaling bumagsak na ang pamahalaan. Sa isang post sa social media, ibinahagi ng nasabing mambabatas ang impormasyong kanyang natanggap. Ilang matataas na opisyal na kaya ng rehimen ang kumukontak sa mga foreign intelligence officials at ipinagpapalit ang mga lihim bilang bayad ng kanilang seguridad kapag bumagsak na ang rehimen. Naghihinala na ang pamunuan dito dahil marami ang naghahanap ng ligtas na matatakbuhan. Pero hindi makakatulong ang paghihinala dahil marami sa mga lider ang gumagawa ng ganyan. Bagaman hindi pa malinaw kung sino ang nag-utos ng paglipat ng mga gintong ito at kung ano ang eksaktong layunin nito, hindi nalingid pa sa kaalaman ng buong mundo kung ano ang papel ng Russia para sa mga non-Western ally na napapatalsik sa pwesto. Ang Russia ang nagsisilbing huling kanlungan ng mga lider na itinakwil na ng sariling bayan at hinahabol ng international community. Isang halimbawa nito ay ang na-depose na Pangulo ng Syria na si Bashar al-Assad. At ayon sa isang intel report na ibinahagi ng pahayagang The Times, sa oras daw na mabigo ang security force ni Khamenei na patahimikin ang mga nagpoprotesta o kaya'y magtraidor ang mga ito sa kanya, ililipad si Khamenei papuntang Russia kasama ng kanyang buong pamilya at mga alalay. Kabilang na ang dapat sana ay tagapagmana niya sa pwesto na si Mujtaba. Iran's supreme leader may already be planning an escape as unrest spreads across the country. A report from The Times on Sunday says Ayatollah Ali Khamenei intends to flee to Russia if Iran's forces can no longer contain the protests. Naniniwala ang mambabatas na si Tugendhat na tapos na talaga ang rehimen sa Iran. Pero ang tanong niya, how long will it take to die? Gaano katagal bago ito bawiin ang buhay? Sa ngayon kasi, nasa survival mode pa ito at inamin niya ng isang hindi nagpakilalang senior official ng gobyerno ng Iran. Ibig sabihin, pilit pa rin itong sinusubukang mabuhay at kabilang sa kanyang mga pamamaraan para subukang mabuhay ay patayin ang mga nagpoprotesta. Ayon sa pinakahuling ulat,
Umabot na sa 34 ang napapatay at mahigit 2,000 na ang naaaresto. Mayroon ding nasawi sa panig ng kapulisan, kabilang na ang isang pulis na napatay sa Western Iran. Wika nga ni Tugendhat sa kanyang social media post, Katapusan na ng rehimen. Ang tanong na lang, gaano pa katagal bago tuluyang bumagsak ito? At ilang tao pa ang madadamay o papatayin nito habang may natitira pa itong oras? ngayon ang ikalawang linggo ng protesta sa Iran, ang pinakamalaking protesta mula noong 2009 at wala kahit katiting na senyales na huhupa ito. Kaya naman nagsimula ng mag-hire ang rehimen ng mga mandirigma o mga milisya mula sa Iraq para tulungan ang Iranian police. Batay sa report, 800 Iraqi Shiite militiamen ang dineploy sa Iran at karamihan sa kanila ay kabilang sa mga teroristang grupo gaya ng Kataib Hezbollah, Harakat al-Nujaba, Sayyid al-Shuhada at Badr Organization. Dumarating sila sa Iran sa pagpapanggap na magsasagawa lang daw sila ng pilgrimage trip sa Holy Shrine of Imam Reza sa Mashhad. Pero ang totoo, nasa Iran sila para tulungan ang mga pulis sa marahas na pagdurog sa mga nagpoprotesta. Dahil dito, nananawagan na ang mga mamamayang Iranian kay Pangulong Donald Trump na makialam na gaya ng ginawa nito sa Venezuela at iligtas sila mula sa pagpaslang na ginagawa ng kanilang gobyerno. Sa isang video clip, makikita pa ang isang babaeng may hawak na placard na may nakasulat na Trump, simbolo ng kapayapaan, huwag ninyong hayaang patayin kami. Habang sa isa namang clip ay makikita ang kaparehong mensahe na nakaspray ng pulang pintura sa isang konkretong pader. Mayroon ding isang lalaki na binago ang pangalan ng isang kalye at ginawa itong Trump Street bilang simbolikong parangal at panawagan para sa tulong ng Pangulo ng Estados Unidos. Mas lalo kasing lumakas ang loob ng mga nagpoprotesta dahil sa mensaheng ipinarating ni Pangulong Trump sa gobyerno ng Iran na huwag nitong papatayin ang mga nagpoprotesta dahil kung hindi ay darating ang Amerika para saklolohan sila. Ang sabi sa post ni Donald Trump, Kapag binaril at marahas na pinagpapatay ng Iran ang mga mapayapang nagpoprotesta, gaya ng nakagawian na nila, re-responde at sasaklolo ang Estados Unidos ng Amerika. Nakaalerto kami, handang-handa at nakahandang kumilos. Maraming salamat sa inyong pagbibigay pansin sa usaping ito. Sa isang post naman na ginawa ni US Senator Lindsey Graham, makikita ang isang larawan kung saan kasama niya si Pangulong Trump habang hawak-hawak ang isang sombrero na may nakasulat na Make Iran Great Again. At sa pinakahuling mensahe ng Pangulo, lalong lumakas ang loob ng taong bayan sa Iran. Alam mo, mayroon ng mga nagwiwilga na pinatay na sa Iran. Sabi mo noon, armado at handa na kayo. Saan banda papasok ang US para sa mga nagpoprotesta doon? Alam mo kasi, tinututukan na namin yan ng husto. Kapag nagsimula silang patayin ang mga tao tulad ng dati na nilang ginagawa, sa palagay ko, makakatikim sila ng matindi sa Estados Unidos. Bagaman hindi malinaw kung anong uri ng aksyon ang gagawin ni Trump para sa mga pinapatay na demonstrador sa Iran, nagbigay naman ng isang nakakakilabot na banta si US Senator Lindsey Graham tungkol sa posibleng gawin ni Pangulong Trump. Ayon sa senador, kapag hindi daw tumigil si Khamenei sa pagpatay sa mga nagpoprotesta, papatayin din daw siya ng Pangulo ng Amerika. Dagdag pa ng senador, paparating na daw ang tulong para sa Iran. Sa mga mamamayan ng Iran, kasama ninyo kami ngayong gabi. Nasa panig namin kayo. Suportado namin ang pagbawi ninyo sa inyong bansa mula sa mga Ayatollah. Isang relihiyosong Nazi na pumapatay sa inyo at nananakot sa buong mundo. Ipinagdadasal namin kayo. Sinusuportahan namin kayo. Si Donald J. Trump ay hindi si Barack Obama. Nasa likod ninyo siya. At sa mga Ayatollah, kailangan ninyong maintindihan nito. Kung patuloy ninyong papatayin ang inyong mga mamamayan na humihingi ng mas maayos na buhay, papatayin kayo ni Donald J. Trump. Darating ang pagbabago sa Iran.
Ito ang magiging pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng Gitnang Silangan. Ang pag-aalis sa mga Nazi sa rehimeng ito. Sa mga mamamayan ng Iran, paparating na ang tulong. Nakarating naman ito sa pandinig ng mga opisyales sa Iran at bilang sagot, naglagay sila ng mga billboard kung saan may mga kabaong na nakalaan umano para sa mga Amerikano at Israeli. Bukod dyan ay nagbanta din ang pinuno ng Iranian Army na magsasagawa sila ng preemptive strike o pambobomba sa oras na manghimasok na ang Estados Unidos. Sa katunayan, may mga ulat na lumabas na daan-daang unit na ng mga Islamic Revolutionary Guard Corps at Regular Army ang inilagay na sa pinakamataas na alert level. Sinabihan na umano sila na ihanda ang kamay sa pagkakalabit ng gatilyo sa oras na pumasok sa eksena ang US o ang Israel. Isang bagay na kinumpirma naman ng Foreign Minister ng Iran nang sabihin nito na handa ang rehimen para sa isang bagong digmaan. Handa kami sa anumang sitwasyon. نحن جاهزون لأية وضعية كانت. Hindi namin gusto ang gera, نحن لن نرغب بالحرب. pero handa kaming pumasok sa isang digmaan. Naniniwala kasi ang rehimen sa Iran na sinasadya itong lahat ng US at Israel para pakialaman daw ang mga internal affairs ng kanilang bansa. By the way, ang foreign minister na ito ay nasa Lebanon na ngayon at sinasabing hindi lang siya basta bumisita sa bansang ito kundi hinakot na rin niya ang kanyang buong pamilya at hindi patukoy kung hanggang kailan sila mananatili dito. Matatandaan na nagsimula ang protesta sa Iran dahil sa mabilis na pagbulusok ng Iranian rial laban sa dolyar na naging dahilan ng sobra-sobrang pagtaas ng bilihin sa bansa at pagkalugi ng mga negosyo. Sa punto na tila hindi na afford ng mga tao ang buhay sa kanilang bansa. Ang 1 litro ng mantika halimbawa na dati ay nagkakahalaga ng 790,000 rial ay umaabot na ngayon sa 1,850,000 rial. Ang lalaking ito naman ay bumili daw ng 2 tray ng itlog sa halagang 2.2 million rial nung 1 linggo. Pero ngayon, ang halaga na ng 1 tray ay 3.5 million na. Maliban dyan, inanunsyo din ng gobyerno na tataas pa ang halaga ng mga bilihing ito ng hanggang 50 to 100% kasabay ng iba pang mga bilihin. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga produkto, tataas din daw ang halaga ng lahat ng serbisyo hanggang sa lumaganap na ito sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng mga tao. Batay sa mga opisyal na datos, umakyat na sa 52.6% ang inflation rate ngayon sa Iran. Dahil dyan kung bakit kumalat na rin ang mga demonstrasyon sa iba't ibang panig ng bansa. Sa 31 probinsya sa Iran, 27 probinsya na ang nagwewelga laban sa gobyerno. At tila hindi lang ito basta humihingi ng reforma. Nananawagan sila na ibagsak na si Khamenei. Kamatayan para kay Khamenei. Habang sa kabilang banda naman ay isinisigaw ang pangalan ni Prinsipe Reza Pahlavi na ang pamilya'y pinatalsik ng Iranian Revolution noong dekada 90. Para sa kanila, ang pagpasok ni Pahlavi sa eksena ang tanging paraan para magkaroon ng transition sa bansa. Hindi naman nanatiling walang kibo si Khamenei sa gitna ng napipintong pagbagsak ng kanyang pamumuno. Ayon sa kanya, dapat ay harapin daw ng maayos ang mga nagpoprotesta. Pero dinagdagan niya ito ng isang matinding banta. Dapat daw ay ilagay sa tamang kalalagyan ang mga nagrarayot. Tama ang pag-aaklas, pero magkaiba ang protesta sa kaguluhan. Nakikipag-usap tayo sa mga nagpoprotesta, kaya dapat din silang makipag-usap sa mga opisyales. Pero sa mga gumagawa ng gulo, walang silbi ang pakikipag-usap. Dapat silang itama at ilagay sa dapat nilang kalagyan.
Pero sa kabila ng marahas na panunupil sa mga nagpoprotesta, meron din namang ginagawa ang gobyerno na mga moderate na hakbang para isalba ang sarili nito sa napipintong pagbagsak. Isa sa mga hakbang na ginawa ay nag-offer sila ng allowance na $7 buwan-buwan para sa lahat ng mga mamamayan ng Iran sa loob ng 4 na buwan. Idideposito ang pera bilang credit sa kanilang mga bank account at pwede daw nila itong gamiting pambili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Makakatanggap ang bawat tao ng halagang katumbas ng 1 million tuman bawat buwan. Ito ay credit na ibinibigay upang mabawasan ang bigat ng pasaning ekonomikal ng mga mamamayan. Iniutos ng Pangulo na ibigay ang halagang ito sa lahat ng mga tao, kaya matatanggap ito ng bawat mamamayang Iranian. Magsisimula ang programang ito sa January 10. Pero tila walang bisa ang hakbang na ito. Ayon kasi sa mga taga-Iran, ang ganitong hakbang ay maihahalin tulad lamang sa isang temporary painkiller. Sa palagay ko, nakita nila na hindi nila makokontrol ang inflation. Bigyan na lang natin ng pera ang mga tao para mabawasan ang pressure. Para mapababa muna, parang pansamantalang painkiller lang ito. Tila hindi na talaga mapipigilan ang publiko sa kanilang demand na mag-evacuate na ang kasalukuyang pamahalaan. Kagabi, winasak ng mga nagpoprotesta ang rebulto ni General Qasem Soleimani, ang itinuturing na simbolo ng makapangyarihang Iranian Revolutionary Guard. Kung tutuusin ay may death penalty na ang ganitong gawain. Dagdag pa dyan, sa lungsod ng Mashhad, ibinaba ng mga tao ang mga bandila ng Islamic Republic of Iran at pinagpupunit ito. At sa isa pang video, binangga ng isang kotse ang mga pulis habang hinahabol ng mga ito ang mga nagpoprotesta. Isa ring opisina ng gobyerno sa probinsya ng Gorgan ang sinilaban sa apoy. At ito, isang billboard na may mukha ni Khamenei ang sinunog ng isang nagpoprotesta. At maging ang bahay ng founder ng Islamic Republic na si Ruhollah Khomeini na nauna pa kay Khamenei ay sinunog na din. Sinunog na rin pati ang isa sa mga TV station ng gobyerno, ang IRIB. Nagdidiwang naman ngayon ang mga demonstrador sa dalawang bayan ng Abdanan at Malekshahi na parehong nasa probinsya ng Ilam dahil nasakop na nila ang mga lugar na ito at matagumpay na napalayas ang lahat ng mga puwersa ng gobyerno. Pero dahil sa patuloy na paglala ng mga demonstrasyon, tinutol na ng gobyerno ngayong araw lamang ang internet access at lahat ng linya ng telepono sa bansang Iran. Layunin nito na pigilan ang lalo pang pagkalat ng mga impormasyon sa loob at labas ng bansa. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.